Sa isang makabuluhan at bukas na usapan sa pagitan ng isang coach at reporter na si Peter, tinalakay nila ang totoong kahulugan ng masipag sa mundo ng profesional na boxing. Sinimulan ng coach ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong kay Peter kung ano ang tingin niya sa mga masipag, na sinagot naman ni Peter na sa madaling salita, ang masipag ay parang talunan lang. Ayon sa coach, maraming boksingero ang ipinagmamalaki ang kanilang pagsisikap, pero para sa kanya, hindi lang pagsisikap ang sukatan ng tagumpay. Sinabi niya na ang tunay na nagpapaiba sa pinakamahusay na mga boksingero ay ang kanilang talento, hindi lang puro pagsisikap. Pero, kinilala ng coach si Yuto Takeda bilang isang exception. Itinuturing niya si Yuto bilang simbolo ng tunay na pagsisikap, na hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa mental na aspeto. Naalala pa ng coach noong unang beses na dumating si Yuto sa gym na walang halos talento sa boxing. Pagkatapos, biglang nagpalit ang eksena sa nakaraan kung saan dinalaw ni Yuto at ng kanyang ama ang gym ni Misaki. Nagbiro pa ang ama ni Yuto tungkol sa hindi pagbabago ng gym na parang wala pa ring ibang tao maliban sa kanila. Si Misaki, isang dating boksingerong may gintong medalya, ay muling nakita si Yuto, isang batang lalaki na kilala niya mula pa noong maliit pa ito. Nagpalitan sila ng bati na may kasamang biro tungkol sa kanyang edad at sa hindi pagbabago ni Misaki. Si Yuto, kasama ang kanyang ama na dating miyembro ng pambansang koponan ng judo at nakakuha ng silver medal, ay dumalaw sa gym ni Misaki. Inihayag ng ama ni Yuto na gusto niyang matutunan ng kanyang anak ang martial arts upang magkaroon ito ng kakayahang protektahan ang sarili. Gayunpaman, ibinahagi ni Yuto ang kanyang mas malalim na hangarin na protektahan ang iba, inspirasyon mula sa kanyang ama. Sa kabila ng pagiging abala at mga naunang tagumpay sa judo, iginiit ng ama na si Misaki ang pinakamainam na guro para sa boxing dahil sa kanyang natatanging kakayahan at karanasan. Kahit pa nagpakita ng pagtutol si Misaki dahil sa biro at hindi seryosong pagtatanong ng ama, sa huli, nagpakita siya ng pagpayag na turuan si Yuto matapos ang isang seryosong pakiusap. At sa isang maikli, ngunit makabuluhang sandali, sinimulan ni Misaki ang pagtuturo kay Yuto ng mga pangunahing kasanayan sa boxing. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan sa kakayahan ni Yuto, sinikap ni Misaki na ipakita at ipaliwanag ang mga pangunahing galaw, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa sport at ang epektibong paggalaw ng katawan. Habang tinuturuan ni Misaki si Yuto kung paano gumawa ng isang diretso at relax na suntok, inilahad niya ang kanyang paniniwala na ang natatanging kakayahan sa sports ay nagmumula sa natural na daloy ng enerhiya sa bawat kilos. Ngunit, nang subukan ni Yuto ang galaw, nawalan siya ng balanse at natumba, na nagdulot ng pagkabigla kay Misaki at sa ama ni Yuto na si Hiroto. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Misaki na si Yuto ay walang likas na talento sa sports, isang katotohanang tinanggap niya nang may pagtataka at kahit paano may pagtawa. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Misaki ang pagiging positibo, pinupuri ang pagsisikap ni Yuto at inihahanda ang sarili sa mahabang proseso ng pagtuturo at pag-unlad na haharapin nila. Habang nagtatapos ang araw ng pagsasanay, nagpasalamat si Hiroto kay Misaki at ipinahiwatig ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang anak kay Misaki. Tumugon si Misaki na hindi siya nagtuturo ng libre, isang pahiwatig na kahit paano ay nagdadala ng liwanag na timpla ng humor sa kanilang usapan. Gayunpaman tinanong ni Misaki si Hiroto tungkol sa kalagayan ni Miho. Tugon ni Hiroto, bagamat may saglit na katahimikan, ay positibo, sinasabing mas stable na ang kalagayan ni Miho at tiyak na matutuwa ito sa isang pagdalaw mula kay Misaki. At ang pag-uusap ay bumaling sa isang pagbabalik tanaw sa kanilang kabataan, kung saan sina Misaki, Hiroto, at Miho ay magkakaibigang lumaki ng magkasama. Isang espesipikong alaala ang inilarawan, ang tatlo ay naglalaro at tumatakbo, ngunit si Miho, na mas mahina kaysa sa dalawa, ay madalas na nahuhuli. At sa isang partikular na pangyayari, nadapa si Miho dahil sa isang bato, na nagpapakita ng malasakit at proteksyon mula kay Hiroto, pag-aalala mula kay Misaki. At ang simpleng interaksyon na ito ay nagpapakita ng dinamika ng kanilang pagkakaibigan, ang lakas at kahinaan, ang pangangalaga, at ang mga pangkaraniwang pagsubok ng kabataan. At habang sila ay tumatanda, nagkaroon ng pagbabago hindi lamang sa pisikal na itsura kundi pati na rin sa kanilang relasyon. Isang araw, dumating si Hiroto sa gym kung saan nagte-training si Misaki, at inihayag niyang siya at si Miho ay magkasintahan na. At ang balitang ito,
na dala ni Hiroto na may kakaibang tawa, ay nagdulot ng mixed emotions kay Misaki. Hindi niya malilimutan ang saya sa mukha ni Hiroto sa pagbabahaging iyon. Sa sandaling iyon, pinagnilayan ni Misaki ang mga komplikadong damdamin na dulot ng pagbabago sa relasyon ng kanyang malalapit na kaibigan. Nang malaman niyang si Hiroto at Miho ay naging magkasintahan, nagdala ito ng halo-halong emosyon. Bagamat nagpasya siyang tanggapin ang sitwasyon ng may kabutihang loob, hindi ito naging madali para sa kanya. Inihanda niya ang sarili sa posibilidad ng kanilang pagiging magkasintahan, subalit ang harapin ang realidad ay ibang usapan pa rin. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa kanilang relasyon, nanaig ang kanyang pagnanais na mapanatili ang matagal ng pagkakaibigan. Sinikap ni Misaki na magpakatatag at tumingin sa positibong pananaw ang pagpapahalaga sa mga magagandang alaala at sa kahalagahan ng kanilang samahan kaysa sa personal na pagkawala. Pinilit ni Misaki na tumuon sa pasasalamat para sa mga sandaling ipinagkaloob sa kanila bilang magkaibigan, sa halip na malunod sa panghihinayang sa mga bagay na hindi niya maaaring makamit. Sa huli, nagnais siya ng walang hanggang kaligayahan para kina Hiroto at Miho, kahit pa humarap siya sa katotohanan na minsan, ang buhay ay walang awang nag-aalis ng mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Sa simula ng eksena, nahaharap si Hiroto sa isang personal na dilema. Bilang isang pulis at isang ama, nakakaramdam siya ng pagod at pagkaubos dahil sa kakulangan ng oras na maipapahinga at maigugugol niya kasama ang kanyang anak na si Yuto. Sa sandaling iyon, naisip niyang baka mas makabubuting maghanap siya ng ibang trabaho. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nasaksihan niya ang isang babae na hinaharas ng mga lalaki sa isang sulok. Hindi pinansin ng mga lalaki ang kanyang babala at pinayuhan siya na huwag makialam. Sa harap ng panganib, naalala ni Hiroto ang isang pag-uusap nila ng kanyang anak na si Yuto, kung saan tinalakay nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging malakas. Para kay Hiroto, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa kakayahang lumaban, kundi sa tapang na magpakita ng kabutihan at inspirasyon ng pag-asa sa iba. Pinili ni Hiroto na kumilos batay sa kanyang paniniwala, pinayuhan ang babae na tumakas, habang hinarap niya ang mga lalaki. Ang desisyon na ito ay nagdulot sa kanya ng pinsala at sugat. Samantala, si Misaki, na abala sa paglilinis, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Hiroto. Sa simula pa lang ng tawag, nadama agad ni Misaki na may mali. Ang pag-aalala niya ay lumalim nang marinig ang hingal at mahinang boses ni Hiroto na tila humihingi ng tulong. Bagaman bihira lamang humingi ng pabor si Hiroto, nadama ni Misaki na kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil sa kanyang malakas na kutob na nasa panganib si Hiroto. Subalit, hinaharap ni Misaki ang matinding katotohanan na maaaring ito na ang huling pagkakataong makakausap niya si Hiroto. Sa kanyang huling sandali, si Hiroto, na sugatan at malapit ng mawalan ng malay, ay humiling kay Misaki na alagaan ang kanyang anak na si Yuto sakaling siya'y mamatay. Sa kabila ng pagtanggi at pagkabigla ni Misaki, hindi niya mapigilan ang paglisan ni Hiroto mula sa mundong ito. Sa pagbabago ng eksena, makikita si Misaki sa tabi ng kama ni Miho sa ospital, ibinabahagi ang malungkot na balita ng pagpanaw ni Hiroto. Sa kanyang pagdalaw, hindi mapigilan ni Misaki ang emosyon, habang hinahangad niya na sana'y magising si Miho upang mapagalitan si Hiroto sa pag-iwan sa kanila. Subalit, kalaunan, hindi na rin nagising si Miho at sumunod kay Hiroto matapos ang mahabang pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Naiwan si Misaki na nagmumuni-muni sa gitna ng boxing ring, tinatanong si Yuto na patuloy sa kanyang pagsasanay kung ano ang kahulugan ng buhay. Sinagot siya ni Yuto na ayon sa kanyang ama, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kakayahang harapin ang takot at magbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa iba. Nangako si Yuto na siya'y magiging malakas, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa mental na aspeto. Sa huling sandali, habang iniisip ni Misaki ang kanyang responsibilidad kay Yuto, tila naririnig niya ang hiling ni Miho at Hiroto na alagaan ang kanilang anak. Bagaman nahaharap sa malalim na pagdadalamhati, nakikita ni Misaki ang halaga at kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng mga mata ni Yuto at ang kanyang determinasyong maging isang malakas na individual. At nang tanungin ni Misaki si Yuto kung nais niyang ipagpatuloy ang boxing, buong puso itong sumagot ng oo, kahit pa binalaan siya ni Misaki na ang landas na ito ay puno ng hirap at pagkatalo. Sa kabila ng agam-agam, ipinangako ni Misaki na ituturo niya kay Yuto ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa boxing, ginagawa si Yuto bilang kanyang bagong dahilan para mabuhay.
Sa proseso, nakita ni Misaki ang malaking hamon sa pagtuturo kay Yuto dahil sa kakulangan nito ng natural na kakayahan sa sport. Kinailangan ni Yuto na pag-aralan at tandaan ang bawat galaw sa halip na umasa sa likas na daloy ng mga kilos, isang proseso na nangangailangan ng masusing pagsisikap at determinasyon. Sa kabila ng kanyang kawalan ng likas na talino sa boxing, ang pagsusumikap ni Yuto ay hindi nagpapakita ng anumang agad na pagbabago. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na maging malakas tulad ng kanyang ama. Sa bawat pagbabago ng panahon, patuloy na pinagbuti ni Yuto ang kanyang sarili sa tulong ng masusing pagtuturo ni Misaki, na dahan-dahang nagbabago at umuunlad bilang isang boksingero. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.